Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2216 hanggang 2220. Sa pagtingin sa Aaron na kinukot siya ng publiko, ipinakita ni Chen Tiexen ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Ito ang sitwasyong sadyang inayos niya, at ang pagganap ng publiko ay labis siyang nasisiyahan. Nais niyang itaboy ang Aaron mula sa pamilyang Chen tulad ng isang nawawalang aso, at ipaalam sa mga tao sa lungsod ng Longyan kung paano pinaalis si Aaron sa pamilya Chen. Kasabay nito, umaasa rin si Chen Tiexen na may parating ang balita sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, upang malaman ni Huang Xiaoyong na talagang walang kinalaman si Chen Yanran sa lalaking ito. Bagamat ayaw ni Chen Tiexen na maging mapagpakumbaba si Chen Yanran kay Huang Xiaoyong, paanong hindi niya aasahan na ikakasal si Chen Yanran sa tirahan ng master ng lungsod sa oras na ito? Kapag talagang mapang-asawa na ni Chen Yanran si Huang Xiaoyong, maaaring malaman niya ang sikreto ng paglusob ni Huang Xiaoyong sa bansa at pagpapaamo ng mga dayuhang hayop. Kung ang mga bagay ay tulad ng hula ni Chen Yuanhai, si Huang Xiaoyong ay talagang may master. Baka maipakilala siya ni Huang Xiaoyong at magtagumpay sa kanyang pag-apprentice. Ngunit hindi akalain ni Chen Tiexen na malinaw na tinanggihan ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran, at ang amo ni Huang Xiaoyong ay si Aaron na pinalayas niya sa pamilya Chen. Anong silbi ng paggawa niyan? Alam ni Han San Chen na inayos ni Chen Tiexen ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit hindi niya talaga maintindihan ang kasiyahan ng ganitong uri ng mga laro sa bahay ng mga bata. Matutuwa ba siya na kotsain siya ng iba? Naramdaman pa ni Han San Chen na ang mga panunuya na ito ay hindi kasing ganda ng mga nasa Yuncheng sa simula. Wala siyang alon sa kanyang puso, at gusto pa niyang tumawa. Aaron, hindi mo na kailangang magpanggap na kalmado. Alam kong naghihirap ka sa puso mo, pero wala kang magawa. Kaya naman open-minded look ka. Nakangiting sabi ni Chen Tiexen. Sakit, hindi napigilan ni Han San Chen na matawa. Sakit ba ito? Maiintindihan mo kung ano ang tunay na sakit sa hinaharap. Ang maliit na bagay na ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa akin. Natatawang sabi ni Aaron, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng karamihan, direktang umalis sa pamilya Chen. Kinagat ni Chen Tiexen ang mga ngipin pagkatapos kumagat, si Hansanya ay ganap na walang pakialam sa saloobin, tila ang bagay na ito ay talagang hindi nagdulot ng mga alon sa kanyang puso. Pero paano? Bilang isang tao, kapag ang dignidad ay natapakan, hindi ba talaga siya nakakaintindi? Imposible. It's absolutely impossible. You're just trying to hold up in front of me. Aaron, you must be in great pain. Sa pagtingin sa likod ni Aaron, sinabi ni Chen Tiexen sa kanyang sarili, kumbinsido na tama ang kanyang ideya, hindi maaring maging walang malasakit ang Aaron sa bagay na ito. Sa katunayan, ang bagay na ito ay talagang wala sa Aaron. Aaron ay walang pusong magmalasakit sa kanya, dahil siya ay masyadong mahina. Ideya lang na patayin si Aaron. Paanong ang isang mahinang tao ay magdudulot ng atensyon ni Aaron? Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sina Chen Yuanhai at Chen Yanran sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Si Chen Tiexen, na nakatanggap ng balita, ay tumakbo sa kanyang ama at anak sa unang pagkakataon. Pare, ate, anong problema? Nag-aabang na tanong ni Chen Tiexen. Ngunit pagkatapos itanong ang pangungusap na ito, si Chen Tiexen ay may hindi tiyak na premonition, dahil ang kanilang mga ekspresyon ay napakapangit. Kung talagang tatanggapin muli ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran,
hinding-hindi sila magiging ganito. Ate, ano ang ginawa sa iyo ni Huang Xiaoyong? Pumunta si Chen Tixin kay Chen Yanran at nagtanong sa malalim na boses. Si Chen Yanran ay nalulubog pa rin sa mga salita ni Huang Xiaoyong. Bakit niya naiintindihan kung gaano siya mali balang araw sa hinaharap? Dahil ba hindi mo alam kung ano ang namiss mo? Tinanggihan ako ni Huang Xiaoyong, sabi ni Chen Yanran. Nagbago ang mukha ni Chen Tixin, bagaman hindi nakakagulat ang sagot. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaoyong ay hindi katulad ng dati. Ngunit Chen Tixin ay pa rin ang ilan ay hindi maaaring tanggapin, Huang Xiaoyong tulad ng Chen Yanran para sa maraming mga taon, ngayon Chen Yanran inisyatiba kompromiso, paano siya tatanggi? Totoo ba yan? Tahimik na sabi ni Chen Tixin. Ano ang tunay? Nagtataka si Chen Yanran na tumangala kay Chen Tixin, tila itinatago din ng kanyang mga salita ang malalim na kahulugan. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw, sinabi na si Huang Xiaoyong ay umibig sa ibang mga babae sa Longyuan City, ngunit hindi ako naniniwala, dahil ang babaeng iyon ay hindi talaga may kukumpara sa iyo. Sabi ni Chen Tixin, sinong babae ang nakilala mo? Galit na sinabi ni Chen Yanran na hindi siya naniniwala na may mga babae sa lungsod ng Longyuan na may kukumpara sa kanya sa kagandahan at postura. Paanong iba ang tingin ni Huang Xiaoyong sa kanya dahil sa ibang babae? Maghintay ka. With that, tumakbo si Chen Tixin sa kwarto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Chen Tixin kay Chen Yanran na may dalang pagpipinta at ipinaliwanag sa kanya, kamakailan lamang, marami sa mga tauhan ni Huang Xiaoyong ang naghahanap ng taong may ganitong pagpipinta. Hindi na makapaghintay si Chen Yanran na buksan ang larawan. Ang tao sa larawan ay si Jiang Yingying. Ito ang hiniling ni Han Sanchen kay Huang Xiaoyong na gawin. Gayunpaman, mahirap iwasan na hindi maintindihan at maghinala pagkatapos itong kumalat. Halimbawa, nakatanggap si Chen Tixin ng balita na ang babae sa larawan ay ang bagong kasintahan ni Huang Xiaoyong. Siya lang, lalong nagalit ang puso ni Chen Yanran, dahil ang babae sa painting ay hindi maihahambing sa kanya sa kagandahan o figure. Paano siya iiwan ni Huang Xiaoyong dahil sa babaeng ito? She really can't compare with you, but Huang Xiaoyong is really looking for her. It's not no if it's the rumor. Sabi ni Chen Tixin. Naikuyom ni Chen Yanran ang kanyang kamao. Hinding-hindi siya papayag na matalo sa ganoong babae. Bigla siyang tumingin kay Chen Tixin, Kuya, gusto kong bigyan mo ako ng pabor na sabi ni Chen Yanran sa malamig na boses, makakaasa ka na gagawin ko ang lahat para tulungan ka kahit na kaya ko man o hindi. Sabi ni Chen Tixin. Huminga ng malalim si Chen Yanran, pagkatapos ay nagsabi, gusto kong tulungan mo akong mahanap siya, at pagkatapos ay patayin siya. Kumunat ang noo ni Chen Tixin, ngunit hindi niya tinanggihan si Chen Yanran. Sa halip, sinabi niya, huwag kang mag-alala, hahanap ako ng pintor para kumopya agad ng mga portrait. Kapatid ko, naglakbay ako sa maraming lungsod sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng maraming kaibigan. Hindi sila tatanggi na tulungan ako. Salamat, kuya. Babalik muna ako sa kwarto ko. Dahil doon, pumunta si Chen Yanran sa kwarto niya, at kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Huang Xiaoyong. Pagkaalis ni Chen Yanran, tinanong ni Chen Tixin si Chen Yuanhai, Ama, gusto mo bang gawin ito ayon sa sinabi ng kapatid mo? Magiging irita ba ito kay Huang Xiaoyong? Hindi dapat nasa lungsod ng Longyuan ang babaeng ito. Kung hindi, sa lakas ng tauhan ni Huang Xiaoyong, matagal na siyang natagpuan. Dahil siya ay nasa ibang mga lungsod, kahit na siya ay namatay, ito ay walang kinalaman sa amin, sabi ni Chen Yuanhai. Biglang natauhan si Chen Tixin, at saka sinabing, Ama, alam ko na ang gagawin. Nakita ang mga matataas na kalye at backlane pagkatapos umalis si Huang Xiaoyong sa pamilyang Chen. Hindi nagtagal ay natuklasan siya ng eyeliner ng 3,000. Pagkaraan ng maikling panahon, si Huang Xiaoyong ay hindi sinasadyang umakyat sa Aaron. Bagamat walang pag-uusap ang master at ang apprentice, si Huang Xiaoyong ang nanguna sa harapan at sumunod si Aaron. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang maliit na eskinita sa kanluran ng lungsod. May patio dito, na binili ni Huang Xiaoyong noon. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang mahalin si Chen Yanran, halos hindi na interesado si Huang Xiaoyong sa ibang mga babae. Sa makatuwid, ang patio ay inabandona hanggang ngayon, at hindi ito nagpapakita ng halaga ng paggamit nito minsan.
Guro, matapos makapasok sa looban, isinara ni Huang Xiaoyong ang pinto at tumawag sa Aaron. Ang dalawang simpleng salita na ito ay puno ng lubos na paggalang. Ito ang sa iyo. Tanong ni Aaron, bagamat halos matataas ang mga damo sa bakuran, ito ay dapat na isang magandang lugar upang linisin. Yes. I bought it many years ago. Bukod sa akin, kahit ang tatay ko ay hindi alam ang tungkol dito, sabi ni Huang Xiaoyong. Pagkatapos kong ayusin, mabubuhay pa ako. Ang iyong Panginoon, pinatalsik na ako sa pamilya Chen. Sayang naman. Nakangiting sabi ni Aaron. Maaaring gawing biro ng Aaron ang bagay na ito, ngunit hindi magagawa ni Huang Xiaoyong, sa kanyang palagay, malaking insulto ang ibinigay ng pamilya Chen kay Shifu. Hinding-hindi siya papayag na bastyusan ng ganito si Shifu. Master, gusto mo bang turuan ng leksyon ang pamilya Chen? Sabi ni Huang Xiaoyong na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Casual na ikan-away ni Aaron ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko sila pinansin, at ngayon ay dapat na malapit na ang Imperial Court. Hindi tayo maaaring gumawa ng masyadong ingay sa oras na ito. Pero masyado nilang niloloko ang mga tao. Alam ko na kung ano ang nangyari sa harap ng courtyard ng pamilya Chen. Napakahusay ng ginawa ni Chen Tixen, isang maldita na lalaki. Galit na sabi ni Huang Xiaoyong. Ang account na ito ay kakalkulahin ng dahan-dahan sa hinaharap. Ayokong pukawin ang ideya ng Imperial Court ngayon. Bagamat maaari mong itago ang relasyon ng iyong ama sa pagitan ng master at apprentice, kung talagang gusto ng Imperial Court na masubaybayan ito, ay, natatakot ako na hindi nila ito maitago. Sinabi ni Han Sanchen na nasa proseso pa siya ng pag-unawa sa mundo ng Xuanyuan. Sa panahong ito, ayaw ni Han Sanchen na maakit ang atensyon ng malalaking taong iyon, at ngayon ay hindi ito natagpuan ni Jiang Yingying, at ang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa pasukan ng Changqi Second World ay nawala ng hindi maipaliwanag. Inaasahan ni Han Sanchen na alamin muna ang dalawang bagay na ito at pagkatapos ay pag-usapan ang iba pang mga bagay. Master, kung sasabihin mo yan, hindi kita guguluhin. Pero kung gusto mong turuan sila ng leksyon, isang salita lang, kaya kung patayin ang pamilya Chen, sabi ni Huang Xiaoyong. Well, kung wala na, pwede ka muna. Kung wala na, huwag kang madalas pumunta dito. Huwag mong alamin ang relasyon natin. Yung sinabi ko sa'yo, though it's derived from other cities, she's probably, hindi sa lungsod ng Longyan. Sabi ni Aaron. Sige. Tatawag ako ng ilang katulong para tulungan kang maglinis ng bakuran, sabi ni Huang Xiaoyong. Hindi, ako mismo ang gagawa. Sabi ni Aaron. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Huang Xiaoyong at sinabing, Panginoon, paano mo magagawa ang ganitong bagay sa iyong sarili? Lahat ito ay gawain ng mga tagapaglingkod. Umalis ka na rito. Kaya kung mag-isa at hayaan ang mga katulong ko. Natatakot ka bang hindi malaman ng iba ang relasyon ko sa iyo? Nakatitig si Aaron kay Huang Xiaoyong. Si Huang Xiaoyong ay nanginginig ng hindi maipaliwanag. Dahil nagpa siya si Aaron, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Pagkatapos ng ilang salita ng pag-aalala, umalis siya sa bakuran. Sa harap ng matataas na damo, tila inaayos ng Aaron ang likod na hardin ng isang villa sa gilid ng burol. Matagal na siyang hindi nakakagawa ng ganitong uri ng ordinaryong bagay, kaya napakasarap sa pakiramdam ng Aaron. Kung uupo si Ivory sa tabi niya sa oras na ito, hindi niya kailangan ng anumang tulong ngunit kailangan lang niyang tingnan siya, pagkatapos ay bumuti ang kanyang pakiramdam. Sa kasamaang palad, sa maikling panahon, ang gayong panaginip ay isang labis na pag-asa lamang. Si Aaron mismo ay hindi alam kung kailan siya makakabalik sa lupa, o kahit na kung magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik, na hindi alam. Gayunpaman, ang Aaron ay matatag na naniniwala na dahil ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan ay maaaring pumunta sa lupa, dapat mayroong parehong channel bilang apocalypse dito. Hanggat natagpuan ang channel na ito, makakabalik ang Aaron sa lupa. Kinailangan ng Aaron sa isang buong araw para matapos ang gawain sa bakuran. Sa oras na ito, bigla siyang nagsisi na hindi niya tinanggap ang kabaitan ni Huang Xiaoyong. Kung hilingin niya sa 12 ng mga tagapaglingkod na linisin ang bakuran, natatakot ako na ang buong bakuran, kabilang ang mga silid, ay magiging malinis. Ngunit ngayon ang Aaron ay nahaharap sa maraming kalinisan sa silid. Mukhang hindi omnipotent ang mga eksperto, kaya mas mabuting pumili ako ng kwartong lilinisin. Kung tutuusin, hindi ko naman masyadong magagamit.
Sinabi ni Aaron sa kanyang sarili, at sa wakas ay nagpa siya na linisin lamang ang isang silid. Sa kanyang mga salita, gayunpaman, ang ibang tao ay hindi mabubuhay. Maglinis man sila ngayon, 2 araw na lang ay matabyunan sila ng alikabok. Bakit? Kaugnay nito, nanirahan si Aaron sa looban na ito, at ang talakayan tungkol sa kanya sa lungsod ng Longyeon ay unti-unting hamupa pagkaraan ng ilang araw, dahil dumating ang Imperial Court, at ang lahat ng isipan ng mga tao ay inilagay sa Imperial Court Group. Ang lahat ng mga paksa ng lungsod ng Longyeon ay umikot din sa Imperial Court. May kabuuang 3 tao ang dumating sa Imperial Court. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng napakarilag na damit at mukhang napakarangal. May malakas na momentum ng isang malaking tao sa pagitan ng kanyang mga aksyon. Maging si Huang Hoi, bilang pinuno ng lungsod, ay natakot nang harapin niya ang mga taong dumarating sa Imperial Court. Hindi siya nang ahas na huminga kahit isang subo ng hangin dahil sa takot na masaktan ang malaking tao mula sa Imperial Court. Please take a seat, my son will be here in a minute, sabi ni Huang Hoi sa 3. Hindi umimik ang 3 at hindi na umupo. Sa pagtingin sa kanilang walang pakialam na ekspresyon, tila hindi nila narinig ang mga salita ni Huang Hoi. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay nagpapahiya kay Huang Hoi, ngunit hindi siya nang ahas na hindi masiyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga tao mula sa Imperial Court. Bagamat siya ang pinuno ng Longyeon City, ano ang ibig niyang sabihin sa mga mata ng mga taong ito? Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni Huang Xiaoyong na lumitaw ang may pakpak na tigre, at bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng 3 tao. Noong una nilang natanggap ang balitang ito, hindi sila naniniwala na ang isang tao sa 4 na kaharian ng Lampara ay maaaring paamuin ang mga hayop na 7 bituin. Ngayon ay nakikita na nila ito ng sarili nilang mga mata, kaya medyo pabago-bago ang pakiramdam nila. Halos imposible na magkaroon ng ganyang multi-level na master ng hayop, pinaamo mo ba talaga itong winged tigre na ito? Tanong ng isa kay Huang Xiaoyong, sabihin mo sa iyong kamahalan na pinaamo kita. Hinawakan ni Huang Xiaoyong ang boxing, isang magalang na paglingon sa likod. Lumapit ang lalaki, tumingin kay Huang Xiaoyong ng diretso, tila isang talim sa kanyang mga mata, at patuloy na nagtanong, walang makakatulong sa iyo. Si Huang Xiaoyong ay magaling magsinungaling, noong siya ay lumalaki, at nagawa niya ito ng buo nang walang anumang pag-aalinlangan. Kahit na sa harap ng napakalaking figure gaya ng Imperial Court, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!